pangkalahatang ideya. Brian Tracy's Eat That Frog. 21 Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time. Kinuha ang pamagat at premise nito mula sa isang quotation ni Mark Twain, ang mahusay na manunulat at humorist noong ika-19 na siglo. Minsan ay sinabi ni Twain, kung trabaho mo ang kumain ng palaka, pinakamahusay na gawin ito sa umaga. At kung trabaho mo ang kumain ng 2 palaka, mas mabuting kainin mo muna ang pinakamalaki. Ang ideya ay ang gawain na tila pinakamahirap ay karaniwang ang pinakamahalaga. Upang maging produktibo, dapat tapusin ng isang individual ang kakilakilabot na gawaing yon. Sa madaling salita, kainin ang palaka na yon bago lumipat sa susunod na gawain. Kung mayroong higit sa isang hindi kasiyasyang bagay na dapat gawin, pinakamahusay na gawin muna ang mas nakakatakot na gawain, pagkatapos ay magpatuloy sa pangalawang pinakakinatatakutan, at iba pa. Ang pagkain ng mga palaka sa pababang pagkakasunod-sunod ng kanilang laki ay ginagawang posible at mas madali upang makamit ang mas malalaking layunin. Sa halip na maging abala sa pamamagitan ng pagsuri sa mga bagay-bagay sa isang listahan sa pagtatangkang maramdamang nagawa, sinasanay ng isang individual ang kanyang pagtuon sa kung ano talaga ang mahalaga. Upang ihinto ang pagpapaliban, mahalagang maging mapili. Karamihan sa mga tao ay binomba ng napakaraming mga gawain, at mga responsibilidad na ang kanilang listahan ng gagawin ay hindi natatapos. Upang maging produktibo, mahalagang piliin ang pinakamahalagang gawain sa bawat naibigay na sandali at italaga ang buong atensyon sa katuparan nito. Ang hakbang na ito ay dapat gawin kaagad. Ang mga gumagawa ng mga tiyak, masusukat na gawain, ay ang mga mabilis na tumugon sa mga sitwasyong nangangailangan ng prioridad na paggawa ng desisyon. Tinitiyak ng multitasking na magiging abala ang isang tao. Ngunit madaling malito ang abala para sa produktibo. Ang pagiging abala sa pakikipag-usap tungkol sa isang layunin, pagpaplano ng isang layunin, at pagpupulong tungkol sa isang layunin, ay hindi katulad ng pagtupad sa layunin. Ang mga tunay na nakakamit ay ang mga lumalabas at umabot sa kanilang mga layunin nang hindi hinahati ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng multitasking o sa pamamagitan ng paglikha ng mahabang listahan ng mga nakakagambalang bagay na dapat gawin para lamang sa kasiyahang itawid ang mga ito sa listahan. Ang pagbuo ng mga gawi sa pagiging produktibo ay isang mahalagang bahagi ng pagkamit ng mga layunin sa isang regular na batayan. Tulad ng pagiging produktibo, ang pagpapaliban ay isang ugali. Sa kabutihang palad, ang mga gawi ay natutunang pag-ugali, kaya ang pagdaig sa pagpapaliban at pagtupad ng mahahalagang layunin sa pare-parehong batayan ay mga kasanayang natutunan. Sa sandaling nakuha, ang mga gawi ng pagiging produktibo ay nagreresulta sa pagkumpleto ng gawain at pagkamit ng layunin. Sa pagbuo ng isang bagong ugali, mayroong 3 pangunahing elemento: desisyon, disiplina, at determinasyon. Nasa individual ang pagpapasya na bumuo ng bagong ugali o bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang pagbuo ng isang ugali ay dapat na palakasin ng disiplina hanggang sa ito ay maging natural. Ang disiplina na ito ay hindi dapat iwanan hanggang ang ugali ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Sa Eat That Frog. 2001, hinihimok tayo ni Brian Tracy na kainin muna ang pinakamapangit na palaka sa pinakamabilis na ating makakaya, dahil anuman ang kasunod nito ay parang naglalakad sa hangin. Walang silbi ang pag-aksaya ng oras sa paralisis at pag-aalinlangan. Ipinakikita ni Tracy sa mga mambabasa kung paano bumaba sa negosyo, unahin ang mga gawain, at makagawa ng pinakamahusay na posibleng mga resulta. Natututo tayong umakyat sa hagdan, hindi lang 2, kundi 5 hakbang sa isang pagkakataon. Mga insight mula sa panimula at kabanata 1. 1. Tratuhin ang iyong mga gawain tulad ng pagtrato mo sa pagkilos ng pagkain ng palaka. Magsimula sa pinakamalaki at gawin ito ng mabilis. Kapag nagsimula ka sa pamamagitan ng paggawa ng pinakamahirap at pinakapangit na gawain, ang iba ay parang walang malaking problema. 2. Kailangan mong kumilos kaagad at kainin ang palaka. Ang pagtitig dito ay hindi magpapadali sa pagkain. Katulad nito, sa anumang malaki at hindi kasiyasyang gawain, dapat mong ilagay ang pedal sa metal nang hindi tinitingnan ito ng masyadong mahaba.
Ang pagtitig ay magpapahirap lang. 3. Kapag nakumpleto mo ang mahihirap na gawain, nakakakuha ka ng rush ng endorphins, at nakakaramdam ka ng kaligayahan at tagumpay. Gagawin itong gusto mong makamit ang higit pang mga gawain na magdudulot sa iyo na magkaroon ng positibong pagkagumon sa pagkumpleto ng mga bagay-bagay. 4. Walang madaling paraan para makarating sa gusto mong puntahan, ngunit may 7 hakbang na makakatulong sa iyong makarating doon. Ang unang hakbang ay upang may larawan ang taong nais mong maging sa hinaharap at magpasya na hanapin ang pagbabagong iyon ng may determinasyon at disiplina. 5. Ang ikalawang hakbang ay isulat ang lahat. Bibigyan ka nito ng kalinawan na kailangan mong malaman kung aling target ang gusto mong maabot sa unang lugar. Hindi mo maaaring ituloy ang isang bagay na hindi mo alam. Magpasya kung ano ang gusto mo muna, pagkatapos ay isulat ito. 6. Ang ikatlong hakbang ay magtakda ng deadline para sa iyong sarili. Ito ay mag-uudyok sa iyo na magtrabaho sa kung ano ang gusto mo ng mas mabilis sa halip na ipagpaliban ang pagkilos. 7. Ang ika-4 na hakbang ay ang paggawa ng isang listahan ng lahat ng mga gawain na kailangan mong gawin upang makamit ang iyong layunin. 8. Ang 5 hakbang ay ang pag-aayos ng lahat ng mga gawaing isinulat mo, malaki o maliit, sa isang plano. Magsimula sa pinakamalaki at pinakamahalagang gawain at ilista ang mga ito sa pagkakasunod-sunod. Ano ang una mong gagawin? Ano ang gagawin mo pangalawa? Ano ang huling gagawin mo? Gagawa ito ng perpektong plano. 9. Ang ika-6 na hakbang ay tungkol sa aktwal na pagpunta doon sa pamamagitan ng pagkilos. Magsimulang gumawa ng higit pa at mag-follow up sa mga gawaing inilista mo. 1-0. Ang ika-7 hakbang ay tinitiyak na hindi makalampas ng isang araw nang hindi gumagawa ng kahit isang gawain na maaaring maghatid sa iyo sa iyong ninanais na layunin. Gumawa ng kahit isang gawain araw-araw. Mga insight mula sa Kabanata 2 at 3. 1. Kapag nagpaplano ka, maiiwasan mong mag-aksaya ng oras sa pag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Planuhin ang iyong araw at bawat gawain ng detalyado. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang bungkalin mismo sa trabaho at makita ang bawat maliit na piraso ng puzzle na kailangang harapin. Hatiin ang iyong mga palaka sa mas maliliit na piraso. 2. Gumawa ng higit sa isang listahan. Gumawa ng master list para sa mga layunin na gusto mong ituloy sa hinaharap. Isulat ang lahat. Susunod, magsulat ng buwanang listahan na nagpapakita, ng detalyado, kung ano ang gusto mong gawin ngayong buwan. Pagkatapos ay sumulat ng isang lingguhang listahan na sinusundan ng isang pang-araw-araw na listahan. 3. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng lahat at paggawa ng mga listahan, tinitiyak mo ang pagkumpleto ng lahat ng gawain. Hindi mo nakakalimutan ang anumang bagay na mahalaga at nagiging mas madaling makita ang mga bagay. Tumigil ka sa pag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, tingnan mo lang ang iyong listahan. 4. 20% lamang ng iyong ginagawa ang gumagawa ng 80% ng halaga ng mga resulta. Piliin ang 3 pinakamahalagang gawain at gawin muna ang mga ito. Mag-focus ng kaunti sa mga hindi mahalagang bagay, at marahil ay laktawan ang mga ito kung walang mga kahihinatnan. Mga insight mula sa Kabanata 4 at 5. 1. Ang mga taong nakatuon sa hinaharap ay kadalasang pinakamatagumpay. 2. Kapag nag-iisip ka ng maaga sa hinaharap, napagtanto mo kung ano ang mga kahihinatnan ng mga aksyon na gagawin mo ngayon. Magsisimula kang magtanong kung ang mga bagay na iyong ginagawa sa sandaling ito ay magbubunga ng mga positibong resulta sa hinaharap. 3. Hayaang matukoy ng hinaharap kung ano ang iyong ginagawa sa kasalukuyan. Kung ang isang partikular na gawain ay walang positibong kahihinatnan sa hinaharap, huwag gawin ito. Kung ang hindi paggawa nito ay nakakapinsala, siguraduhing unahin ito, at kung ang paggawa nito ay humahadlang sa iyo na maabot ang iyong mga layunin, itigil ang paggawa nito. 4. Hindi kailanman magkakaroon ng sapat na oras para magawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Para sa kadahilanang ito,
Tumuon sa pinakamahalagang bagay at huwag pansinin ang iba. Huwag maghintay para sa isang deadline upang ipadala ka sa aksyon. 5. Itanong sa iyong sarili ang mga tanong na ito para matukoy kung ano ang dapat mong unahin. Ano ang isang bagay na ako lang ang magagawa na makakagawa ng pagbabago kung gagawin ng maayos? Paano ko magagamit ang aking oras ng mahusay sa ngayon? 6. Dahil hindi magkakaroon ng sapat na oras para gawin mo ang lahat ng mga bagay na gusto mo, magsanay ng pagpapaliban ng malikhain. Piliin kung aling mga gawain ang ipagpaliban. Kadalasan ang mga gawain ay hindi gaanong nagdudulot ng pagkakaiba kung tapos na. 7. Ang tanging paraan upang kontrolin ang iyong buhay at gamitin ang iyong oras nang hindi naubusan ito ay ang huminto sa paggawa ng mga bagay na hindi mahalaga. Itigil ang panonood ng TV sa halip na makipag-hangout kasama ang iyong pamilya. Itigil ang pakikipag-chat sa mga katrabaho sa halip na gawin ang trabaho. Mga insight mula sa Kabanata 6 at 7. 1. Maaari mong gamitin ang paraan ng ABCD upang ayusin ang isang listahan ng mga gawain. 2. Ang mga gawain ay ang mga dapat mong unahin. Nagbubunga sila ng pinakamataas na resulta at may pinakamalalang kahihinatnan kung hindi ginawa. Ang mga B-tasks ay kapaki-pakinabang ngunit hindi dapat unahin kaysa sa tasks. Sila ang mga dapat gawin habang ang tasks ang dapat gawin. 3. Masarap gawin ang mga tasks ngunit hindi ito kinakailangan. Wala silang anumang negatibong kahihinatnan kung hindi papansinin. 4. Ang mga tasks ay ang mga maaari mong italaga at hindi dapat pag-aksaya ng iyong mahalagang oras. At ang huli, ang tasks ay isang pag-aaksaya ng oras at hindi dapat gawin. Tanggalin mo sila sa buhay mo. 5. Tinanggap ka para sa mga partikular na gawain at iyon ang mga gawaing kailangan mong pagtuunan ng pansin. Tukuyin ng eksakto kung ano ang dapat mong gawin at gawin ito sa abot ng iyong makakaya. 6. Bigyan mo ng grade ang sarili mo. Kilalanin ang iyong mga kalakasan at kahinaan at sikaping palakasin ang iyong mga kahinaan dahil ang isang kahinaan ay maaaring makahadlang sa lahat ng iyong lakas. 7. Kung paano mo iniisip na gagawin mo ang isang gawain ay tumutukoy kung gaano ka malamang na mag-procrastinate. Kung inaasahan mong hindi maganda ang pagganap, hindi ka magiging masabik na gawin ang gawain. Pagsikapan mo ang iyong kahinaan para malampasan ito. 8. Hanapin ang isang kasanayan na maaari mong paunlarin na magpapabago sa iyong pagganap. Ano ang isang bagay na pumipigil sa iyo na gumanap ng mas mahusay? Tanungin ang mga nasa paligid mo, baka alam ng boss mo. Mga insight mula sa Kabanata 8 at 9. 1. Ano ang 3 layunin na mahalaga sa iyo? Bigyan ng iyong sarili ng 30 segundo upang isulat ang mga ito. Kapag naisulat mo na ang mga ito, isama sa loob ng bawat layunin ang 3 pinakamahalagang aksyon na maaari mong gawin upang maabot ito. 2. Pamahalaan ang iyong oras. Ito ay obligado. Ang oras na ginugugol mo sa trabaho ay dapat na may kalidad na oras, na may mas maraming gawaing ginagawa sa mas maikling pagitan. Ang oras na ginugugol sa pamilya ay dapat na dami ng oras, dapat itong mahaba. 3. Upang mapanatili ang balanse, panatilihing mahigpit ang mga aktibidad sa kanilang mga agwat ng oras. Kapag nasa trabaho ka, trabaho lang. Ito ay magbibigay daan sa iyo na matapos ng mas maaga at maging mas mahusay, kaya gumugol ka ng mas maraming oras sa iyong pamilya. 4. Dapat mong palaging panatilihin ang balanse sa pagitan ng iyong buhay sa trabaho at personal na buhay. Huwag kailanman magtrabaho ng walang pahinga at huwag mag-aksaya ng oras sa trabaho. 5. Sa karamihan ng mga sitwasyon, nag-aaksaya ka ng oras dahil hindi ka nakapaghanda para sa iyong gawain ng sapat. Itakda ang lahat ng mga tuol na kailangan mo bago mo at lumayo sa lahat ng mga distractions. Magsimula at huwag huminto hanggang sa matapos ang trabaho. 6. Huwag mag-aksaya ng oras na gawing perpekto ang iyong trabaho bago ito matapos.
Kumpletuhin ang karamihan nito, at pagkatapos ay magtrabaho sa pagsasaayos nito sa isang nagbagong estado. Huwag mag-aksaya ng oras sa pag-aalinlangan, habang umaasa na ang produkto ay magiging perpekto kaagad sa bat. 7. Gawin ang unang hakbang. Ito ang kadalasang pinakamahirap. Kunin ito at magpatuloy. Malalaman mong tapos ka ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Mga insight mula sa Kabanata 1:0 at 11. 1. Gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Kapag mayroon kang isang gawain na napakalaki na nagiging nakakatakot, magsimula sa pamamagitan ng paghahati-hati nito sa mas maliliit na piraso. Magtrabaho sa pagpaplano ng mas maliliit na gawaing iyon ng mahusay, at mas komportable kang magsimula. 2. Kung ang isa sa pangunahing pinagbabatayan ng iyong pagpapaliban ay kawalan ng kumpiyansa, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili ay ang patuloy na pag-upgrade ng iyong hanay ng mga kasanayan. 3. I-upgrade ang iyong mga kasanayan sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa pag-aaral. Bumangon ng mas maaga kaysa sa karaniwan mong ginagawa at magbasa ng 1 oras tungkol sa mga bagay na nauugnay sa iyong larangan. Magrehistro para sa mga bagong kurso na maaaring magdagdag sa iyong mga kasanayan o pumunta sa mga workshop at seminar. Mananatili kang kwalipikado sa iyong trabaho magpakailanman. 4. Kung patuloy mong ina-upgrade ang iyong hanay ng mga kasanayan, palagi kang magkakaroon ng higit pang mayaalok. Ang iyong mga serbisyo ay nananatiling may halaga at hindi ka nawawalan ng kakayahan habang tumatagal at nagbabago ang mga bagay. Mga insight mula sa Kabanata 12 at 13. 1. Dapat mong malaman kung ano ang humahadlang sa iyo sa pag-abot sa iyong mga layunin at pagkamit ng ninanais na mga resulta. Palaging may mga hadlang na maaaring dumating sa proseso. Ang paghahanap sa kanila at pag-aalis ng mga ito bago magsimula ay makakapagtipid sa iyo ng maraming oras. 2. Karamihan sa mga hadlang ay panloob. Maaaring ang mga ito ay kahinaan sa isang tiyak na hanay ng mga kasanayan o sa loob ng mga organisasyong pinagtatrabahuhan mo. Maaaring ang mga ito ay sarili mong mga paniniwalang naglilimita sa sarili. 3. Maging tapat tungkol sa kung ano ang iyong mga hadlang. Kailangan mo bang i-update ang iyong mga kasanayan o baguhin ang isang paniniwala? 20% lamang ng mga hadlang ang panlabas sa iyo at sa iyong organisasyon. Kung gagawin mo ang iyong mga panloob na hadlang, lalabas ka pa rin bilang isang panalo. Tumpak na imbestigahan ang iyong sarili. 4. Ang mga hindi matagumpay na tao ay karaniwang naghihintay para sa iba na magpilit sa kanila upang magawa ang isang gawain. Hindi nila napagtanto ang mga kahihinatnan ng hindi paggawa ng mga bagay, ni hindi nila pinanagot ang kanilang sarili para sa kanilang pagganap. Kung nais mong maging matagumpay, ilagay ang presyon sa iyong sarili. 5. Lumikha ng iyong sariling mga deadline. Hindi mo kailangang maghintay para sa ibang tao na magpakita at sabihin sa iyo kung kailan ibibigay ang iyong trabaho. Layunin na matapos ng mas maaga at magkaroon ng natitirang oras para sa iyong sarili. Gagawin ka nitong isang mahusay na empleyado nang hindi ka iniiwan. 6. Itakda ang bar sa iyong sarili. Hindi mo kailangang hintayin ang iba na magsimulang gumanap ng mas mahusay upang masundan at mapabuti ang iyong pagganap. Simulan ang pagbibigay ng higit pa sa iyong sarili. Pumasok sa trabaho ng mas maaga at tapusin ang trabaho sa oras. Magbigay ng mas mahusay na mga resulta. Mga insight mula sa Kabanata 14 at 15. 1. Palaging maging iyong sariling pinakamahusay na motivator. Kailangan nating pukawin ang ating sariling sigasig kapag nagtatrabaho, tinatamasa ang pakiramdam ng pagiging produktibo at tagumpay. Upang gawin ito, bantayan ang iyong isip laban sa pag-deprecate sa sarili at paglilimita sa mga paniniwala. Itigil ang negatibong panloob na pag-uusap na nagsasabing hindi mo kaya. 2. Patuloy na sabihin sa iyong sarili na gusto mo ang iyong sarili at nakamangha-mangha ka sa iyong ginagawa at ang mga kaisipang ito ay magiging katotohanan. 3.
Huwag hayaang kontrolin ka ng teknolohiya at maging iyong Panginoon. May choice ka kung ma-addict ka dito o hindi. Hindi mo kailangang gumising at tingnan kaagad ang iyong telepono. Hindi mo kailangang matulog habang nagbabrowse ng mga feed. 4. Gamitin ang iyong oras sa paraang gusto mo. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa social media at tumugon sa walang humpay na mga email at text message, piliin na gawin ang mahahalagang gawain na magbubunga sa hinaharap. 5. Huwag matakot na gumamit ng autoresponder na nagpapaalam sa mga kumokontak sa iyo ng iyong availability. Ipaalam sa iba na tumutugon ka lang sa ilang partikular na oras. Hindi ka obligadong tumugon kaagad sa mga email. 6. Hindi mo kailangang sumunod sa balita. Kung may nangyaring kakilakilabot o apurahang mangyari, maraming tao sa paligid mo ang nakakaalam at naghahangad na magsabi sa iyo. Mga insight mula sa Kabanata 16 at 17. 1. Kapag ginamit mo ang teknolohiya bilang isang lingkod nang hindi ito hinahayaang kontrolin ka, inaani mo ang mga benepisyo nito nang walang anumang negatibong epekto. Ang teknolohiya ay dapat na gawing mas madali ang iyong buhay, hindi magdagdag ng higit pang stress at pagkabalisa dito. 2. Ano ang pinakamahalagang paggamit ng iyong oras ngayon? Ito ay bihirang suriin ang social media. 3. Kontrolin ang iyong komunikasyon at limitahan ang iyong mga abala sa pamamagitan ng pagpapasya kung ano ang may access sa iyo at kung kailan. I-off ang iyong email at i-block ang mga website na maaaring makaabala sa iyo habang nagtatrabaho ka. Tumutok sa isang solong gawain at huwag tumugon sa mga abiso habang nagtatrabaho ka. 4. Para sa mga pribadong bagay at emerhensya, gumawa ng hiwalay na email address o magdagdag ng pangalawang numero ng telepono na tanging ang iyong mga mahal sa buhay ang nakakaalam. Iwanang bukas ang mga ito kung sakaling may mga emerhensya. 5. Huwag tumanggap ng anumang mga digital na imbitasyon na hindi akma sa iyong schedule at listahan ng mga prioridad. Palaging magkaroon ng listahan ng gagawin na maaari mong tingnan para sa availability. Kung hindi ka available, manatili sa iyong mahahalagang gawain. 6. Matuto tungkol sa mga teknolohikal na tool na maaaring magsilbi sa iyo sa trabaho. Hindi mahalaga kung gaano kakatanda o kung gaano kakahirap sa teknolohiya. Maaari kang laging matuto at dumalo sa mga workshop. 7. Ang isa pang paraan na maaari kang makinabang sa social media ay ang mag-post tungkol sa iyong mga tagumpay. Ito ay magiging hindi ka panipaniwalang motivating. 8. Kung hindi mo itutuon ang iyong pansin sa gawaing nasa kamay mo, aabutin ka ng mas maraming oras kaysa sa kinakailangan upang makumpleto ito. Walang ganoong bagay bilang multitasking. Maaari lamang nating ilipat ang mga gawain pabalik-balik. 9. Ang paglipat ng gawain ay hindi nakakatulong. Sa bawat oras na babalik tayo sa ating mahalagang gawain, kailangan nating mag-aksaya ng oras upang masanay muli. Nawawalan tayo ng momentum. Tumatagal ng humigit kumulang 17 minuto upang tunay na makasali muli sa gawain. Ito ay walang iba kundi oras na nawala. 1-0. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng pagtugon sa mga notification at email, itinakda mo ang iyong sarili para sa mga abala. Nagkakaroon ka ng pagkagumon na tumugon. 11. Ang solusyon ay huwag suriin ang iyong email o telepono sa umaga. Iwanan ang lahat at magsimulang magtrabaho ng maaga. Suriin ang iyong email 2 beses sa isang araw sa panahon ng maginhawang oras sa pagitan ng mga trabaho. Huwag suriin sa panahon ng mga hindi kumpletong gawain. 12. Kapag tapos ka na, maaari mong gantimpalaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsuri sa iyong mga email. Nagsisilbi itong positibong pampalakas na ginagawang mas malamang na gusto mong magtrabaho muli. Sa tuwing makumpleto mo ang isang gawain, masusuri mo ang iyong social media. Mga insight mula sa Kabanata 18 at 19. 1. Kapag ang isang gawain ay tila napakalaki, gawin itong mas maliit. Gupitin ito sa mas maliliit na piraso sa pamamagitan ng paraan ng salami slice.
Isulat ang bawat minutong detalye at itakdang i-cross ang mga bagay sa iyong listahan. Gagawin itong hindi gaanong nakakatakot ang gawain. 2. Gustong-gusto ng mga tao ang pagkumpleto. Kapag hinati mo ang iyong gawain, nakakaranas ka ng isang maliit na pakiramdam ng pagkumpleto sa tuwing matatapos mo ang isang maliit na bahagi. Makakakuha ka ng mas malakas na pakiramdam ng kasiyahan kapag kumpleto na ang lahat. Higit pang kasiyahan para sa iyo. 3. Maaari mo ring gamitin ang Swiss cheese na pamamaraan, kung saan sinusubukan mong butasin ang iyong gawain sa pamamagitan ng paghahanap ng maliit na agwat ng oras upang gawin ito. Gumagawa ka ng incremental na pag-unlad sa paglipas ng panahon. 4. Ilaan ang mga bahagi ng iyong oras sa mga partikular na gawain. Kung mayroong isang partikular na gawain na hindi mo gusto, maglaan ng isang oras dito araw-araw at disiplinahin ang iyong sarili upang magawa ito. Ito ay isang oras lamang, tapusin mo at manatili sa iyong plano. 5. Ang susi ay i-schedule ang mga tipak na ito sa nakaraang araw o sa simula ng linggo. Tiyaking mayroon kang takdang oras para sa lahat ng iyong mahahalagang gawain. Ito ang mga oras na dapat kang tumuon lamang sa tinukoy na gawain at wala nang iba pa. 6. Gawing mahalaga ang oras na iyong pinlano sa pamamagitan ng hindi pagsali sa anumang distractions. Ipasok ang iyong ulo sa laro at huwag tumigil sa pag-amoy ng anumang mga rosas. Masigasig na magtrabaho sa oras na mayroon ka at baka matapos ka ng mas maaga. Mga insight mula sa Kabanata 20 at 21. 1. Ang pagpasok sa daloy ay lubos na kapaki-pakinabang para sa pagkuha ng mga bagay-bagay. Kapag ikaw ay nasa isang estado ng daloy, ikaw ay ganap na nahuhulog sa gawaing nasa kamay, nag-iisip ng may kalinawan at lumulutang pasulong. Hindi ka tumitingin sa oras. 2. Pumasok sa daloy sa pamamagitan ng pagbuo ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Himukin ang iyong sarili na gawin ang mga bagay ngayon at mabilis. Ito ay makapagsisimula sa iyo ng mabilis. Kapag nakakaramdam ka ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, inuuna mo ang pagkilos kaysa sa anumang bagay. Hindi mo iniisip ang gawain, ginagawa mo ito. 3. Kapag nagsimula ka, mas madaling magpatuloy. Kapag natikman mo na ang tagumpay, magagalak ka na pumunta pa. Sa pagsisimula at tagumpay, nagkakaroon ka ng momentum. Hindi mo kailangan ng maraming pagsisikap upang magpatuloy, nagsisimula itong kumukuha ng mas kaunting puwersa upang dumausdos pasulong. 4. Sa pamamagitan ng pagbuo ng momentum, hindi mo mararamdaman na nauubusan ka na ng oras. Magsisimula kang magtrabaho ng masigasig at mahusay sa paghahanap ng iyong sariling ritmo at produktibong bilis. Nakatuon ka sa iyong numero 1 gawain, sapat na paggalang sa iyong sarili upang hindi mag-aksaya ng iyong sariling oras. 5. Sa pamamagitan ng pagiging isang disiplinadong tao na natapos ang iyong pinakamahalagang gawain sa oras, ikaw ay tunay na nagbabago. Nagbabago ka sa isang taong kayang harapin ang mga hamon ng buhay habang tinatamasa ang iyong personal na buhay ng walang mga pasanin. Nararanasan mo ang pinakamahusay sa parehong mundo, profesional at personal. Estilo ng may akda. Ang paggamit ni Brian Tracy ng wika ay maikli at diretso sa punto. Kainin ang palaka ay isang madali ngunit mahalagang basahin na maaaring gawin sa isang pinahabang pag-upo. Hinahati ni Tracy ang kanyang mga ideya sa maayos at maikling mga kabanata na inihahatid ang mga ito sa isang organisadong paraan. Pagkatapos ng bawat kabanata, isinasama ni Tracy ang maikli ngunit epektibong pagsasanay upang makatulong na maisagawa ang impormasyong ipinakita. Pananaw ng may akda. Si Brian Tracy ay chairman at CEO ng kanyang sariling kumpanya na naglalayong tulungan ang mga individual at korporasyon na makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng pagbibigay ng insightful na pagsasanay. Nakipagtulungan si Tracy sa libu-libong entity sa buong mundo. Nagsulat siya ng higit sa 80 mga libro kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kadalubhasaan, habang nag-aalok ng napakaraming seminar at kurso sa pagpapaunlad ng sarili. Naniniwala si Tracy sa lakas ng individual na paghahangad,
at walang imposible kapag ito ay pinlano ng tama at hinati-hati sa maginhawang maliliit na gawain.